Ang kasaysayan ay puno ng mga taong kontrobersyal. Karamihan sa kanila ay sumikat o naging makapangyarihan sa pamamagitan ng karahasan. Halimbawa, si Christopher Columbus ay madalas na binibigyan ng karangalan sa pag-discover ng New World. Pero umalipin din siya ng mga katutubong tao. Tapos andyan din si Karl Marx na nakita ng ilan bilang revolusyonaryo na nagtatanong tungkol sa konsepto ng isang capitalist society. Habang ang iba naman ay nakikita siya bilang boogeyman na sinusubok ang mga diktador at komunista. Hindi rin natin dapat kalimutan si Andrew Jackson, ang dating Pangulo ng Amerika na tinuturing isang bayani sa digmaan at tagapagtaguyod ng karaniwang tao, habang nang-agaw siya ng libo-libong mga native Indian mula sa kanilang mga tahanan. Maaring humaba pa ang listahan ng mga taong puno ng kontrobersiya sa kasaysayan, pero may isang tao na malamang nasa tuktok nito. Siya ay si Gregory Rasputin, ang mystically holy man na niligawan ang ruling family ng Russia, at ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Si Gregory Yefimowich Rasputin ay pinanganak noong January 10, 1869 sa isang pamilya ng magsasaka sa Siberia. Sa murang edad, dumating ang trahedya sa buhay ni Rasputin sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Dmitri. Bagamat nakaranas siya ng malungkot na pangyayari, naging kilala si Rasputin dahil sa kanyang sinasabing mystical abilities. Sa kanyang pagtanda, nakilala siya sa pagtukoy ng mga magnanakaw o kriminal na bumuo naman ng kanyang reputasyon nung late teens niya. Nang tumanda na si Rasputin, nagbakasyon siya sa Verkhoturye Monastery at nag-chill doon ng mga 3 buwan. Habang nasa vacation mode siya, naisipan niya maging isang astig na mystic. Pagkatapos niyang maboard sa monastery, sinanay siya ng isang lodi na nagngangalang Makari, na sinasabing malupit ang epekto kay Rasputin sa kanyang pagiging pagkamalupit. Noong 1889, nakahanap si Rasputin ng jowa at nagparami ng lahi. 2 sa mga anak niya ay ginaya niya ang pangalan sa kanyang mga kapatid. Gayunpaman, pagkatapos ng 10 taon ng pagsasama, nagpasa siyang maglakbay at magbakasyon sa malayong lugar tulad ng Greece at Israel. Siguro, naisip ni Rasputin na mas maganda ang buhay pag may asawa at anak. Pero pagkatapos ng 10 taon, naisip niyang magbakasyon muna. Ang kulit din, di ba? Sa loob ng 1909 at 1905, nag-enjoy si Rasputin sa kanyang mga gala. At habang nasa gala mode siya, nakatikim siya ng maraming bagay na nagpabongga sa kanyang imahe bilang isang banal na tao at albularyo. Sa simula ng kanyang gala-gala mode sa Europa, nakabunggo ni Rasputin ang isang sikretong grupo ng Kristiyano na tinatawag namang Klisti. Ang sikretong grupong ito at ang kanilang trip ay ginaya ni Rasputin sa paggawa ng kanyang sariling samahan, at sa bandang huli, naging dahilan nga ng kanyang pagkabagsak. Kahit hindi naman talaga siya nagmonghe, nakahanap pa rin siya ng paraan para maging sikat bilang isang relihiyosong tao. Pagkatapos niya makipag-ugnayan sa mga Klisti, nagtungo siya sa mga lugar na sinabi ng Orthodox Christian Church na banal daw. Nakapagbighani siya at nakakuha siya ng mga pabor mula sa mga lider ng relihiyon sa iba't ibang lugar. Habang ginagawa niya ito, nakumbinsi niya mga tao na kaya niyang magpagaling ng kanilang mga sakit, hulaan ang hinaharap at pawiin ang kanilang espiritual na kalungkutan. Ang pagiging sikat ni Rasputin ay nagsabay sa pag-usbong ng trip ng Russia sa mga occult at mystic arts. Kahit na umano'y napakabasos niya sa pagkainan at amoy imburnal siya, nakabingwit pa rin siya ng mga tropa na mayayaman na Russians. Sa pamamagitan ng koneksyon na ito, nakilala niya ang mga miyembro ng pamilyang hari ng Russia at nakapasok kay Caesar Nicholas II at sa kanyang pamilya. Siguro, naisip ni Rasputin na kahit mabaho siya, basta may koneksyon sa mayayaman, well, okay lang. Kahit na mga Romanovs ang pamilyang namumuno sa Russian Empire, hindi ibig sabihin perpekto ang kanilang buhay. Isa sa mga malalaking problema na kanilang kinakaharap ay ang kanilang lalaking tagapagmana sa trono na si Alexei dahil sa kanyang hemophilia. Madalas itong tinatawag na royal disease. Ito ay isang sakit sa dugo na sanhi ng isang genetic disorder na hindi makapagpalapot ng dugo at karaniwan sa mga pamilyang kaharian sa Europa sa panahong ito. Dahil ito ay madalas na nakamamatay, ginawa ni Tsarina Alexandra ang lahat ng kanyang makakaya para maprotekta ng kanyang anak. Dahil kahit maliit na sugat o pasa lamang ay maaring maging dilubyo at maging sanhi ng pagkamatay. Ganun ito kadelikado.
Dahil nabigo mga doktor na tulungan ng kanyang anak, isipan ni Zarina na lumapit kay Rasputin at sa kanyang sinasabing kapangyarihan sa pagpapagaling. Sa tulong ng panalangin ni Rasputin, ayon sa kwento, tumigil ang pagdurugo ni Alexei kinabukasan matapos nitong magpakonsulta sa kanya. Ito ang nagpatibay sa posisyon ni Rasputin sa mga mata ni Zarina Alexandra. Ang desisyon ng Zarina na isama si Rasputin na nagligtas sa buhay ng kanyang anak ay naging sobrang kontrobersyal, lalo na ang relasyon sa pagitan ni Rasputin at Zarina Alexandra. Ito ang naging usap-usapan ng bayan. Ang mystic ay nagsimulang tumambay sa palasyo ng mas madalas at habang nasa loob siya ay umano'y nag-i-enjoy ng ilang oras kasama si Alexandra. Habang tumitindi ang landian sa pagitan ng dalawa, ang mga tsismoso sa palasyo, pati na rin ang mga taong bayan ay nagsimula ng magtaka. Ang kapangyarihan at impluwensya ni Rasputin ay patuloy pa ring lumalakas, siguro dahil sa kanyang kakayahang bolahin ng pamilya ng hari. Hindi siya gumamit ng black magic o itim na mahika o mga pinaniniwalaan niyang kababalaghan para magawa ito. Simple lang ang ginawa niya. Sinabi niya lamang sa kanila ang mga gusto nilang marinig. Habang pinapakilig ni Rasputin ang buhay ng mga Romanovs, lalo na mga emperatrice, may lumalaking kaguluhan sa populasyon ng Russia. Hindi na sila masaya sa kanilang pamahalaan at kumakalat ang chismis tungkol sa hindi magandang reputasyon nitong si Rasputin. Alam na alam ng mga tao ang kanyang mga sexual exploits at nagduda sila na meron siyang sexual relation kay Zarina habang sinusubukan nitong kontrolin ang kanyang asawa. Ang chismis na ito ay lalong nagpainit ng revolusyon sa bansa. Kaya pala mainit ang ulo ng mga tao sa Russia noon dahil yun kay Rasputin. Sa kabila ng mga nakakatakot na chismis at mga kakaibang kilos ni Rasputin, patuloy na ipinagtatanggol ng Zarina ang kanyang relasyon sa kanya. Habang ang kanyang mga kilos at pag-uugali ay nagpapakita ng mas malalim na pagdududa sa katatagan ng government imperialism, may ilang nagpasya na ang Mad Monk ay dapat nang patayin. Ang sariling pamangkin ng Tsar at isang grupo ng mga aristocrats ay nag-isip ng isang plano para patayin itong si Rasputin. Isang pagtatangka na iligtas ang monarkiya. Sa kasamaang palad, ang pagpatay kay Rasputin ay magiging mas mahirap kaysa sa kanilang inaakala. Nung dumating ang 1916, si Rasputin ay nakatanggap na ng mga banta ng kamatayan. Pero may isang banta ng kamatayan na natatanggap niya noong December 29 na may kakaibang epekto sa kanya. Ayon pa sa kanyang anak, nakita niyang malaking pagbabago sa kanyang tatay matapos matanggap ang tawag na yun. Hindi pa rin alam kung sino ang tumawag, pero nung araw ding yun ay nakipagkita si Rasputin sa pamangkin ng Tsar, si Felix Yusupov, at doon siya pinatay. Pinapunta ni Yusupov itong si Rasputin sa kanyang estate at nagpakain ito ng wine at pastries na may lason. Ayon sa kwento, hindi nito napatay si Rasputin kaya't binaril ito ni Yusupov sa dibdib. Pero hindi pa rin ito namatay kaya't napilitan si Yusupov at isa pang kasamahan na barilin siya ulit at isilid ang kanyang katawan at itapon sa Neva River. Nakita ang kanyang bangkay ilang araw pang lumipas. Bongga itong si Rasputin, no? Hindi basta-basta napapatay. Akala ng mga nangaagaw ng trono tapos na ang problema nila. Pero hindi pa pala. Kinilangan pa nilang barilin ito ng ilang beses. Pero hindi lang yan. Hindi sa tama ng baril na matay si Rasputin. Bagkus nalunod ito sa ilog. Siguro gusto lang talaga ni Rasputin magpakitang gilas sa pagiging matibay at pagiging astig niya, di ba? Well, matapos nating masiyasat ang buhay at kamatayan ni Rasputin, maraming konklusyon at aral ang maaari nating makuha mula sa kanyang kwento. Una, nakita natin ang panganib ng bulag na pananampalataya at kakayahan manipula ng ibang tao sa personal na layunin. Pangalawa, nakita natin ang epekto ng chismis at espekulasyon sa opinyon ng publiko at ang potensyal nito na mag-udyok ng revolusyon. Panghuli, nakita natin ang kahalagahan ng pamumuno at ang mga kahihinatnan ng maling desisyon sa panahon ng krisis. At kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification. Dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!